Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang kaso ni Alexis Gabe, isang magandang dalaga na malikhain at puno ng pangarap, ngunit biglang naglaho at nag-iwan ng maraming katanungan sa lahat. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya? Si Alexis Gabe ay kinuha ng isang taong pinagkatiwalaan niya at tunay na malapit sa kanya. Ang problema ay walang nakakaalam kung bakit. Buti na lang at ang kasong ito ay nalutas na. Ngunit ang tunay na paghahanap ng kasagutan ay nagsisimula pa lamang. Ang mga magulang ni Alexis ay sina Gwen at Rowena Gabe. Nagkakilala sila noong sila'y mga bata pa at lumaki sa Pilipinas. Ngunit noong 1986, nang si Gwen ay 16 na taong gulang, nawalan sila ng komunikasyon matapos magdesisyon ng pamilya ni Gwen na lumipat sa Estados Unidos. Ilang taon pa ang lumipas bago sila muling nagkita nang bumalik si Gwen at ang kanyang pamilya sa Pilipinas para magbakasyon. Sa pagkakataong ito, muling nagkaroon sila ng ugnayan at kalaunan ay kinasal sila noong 1994. Napagdesisyonan din ng mag-asawa na tumira sa Antioch, California bago tuluyang manirahan sa Oakley, kung saan itinaguyod nila ang kanilang pamilya. Nagkaroon sila ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Si Alexis bilang panggitnang anak at nag-iisang anak na babae. Lumaki si Alexis na isang masayahin at malikhaing bata na nakatagpo ng kasiyahan sa fashion, drawing at photography. Palagi siyang nagsusumikap hanapin ang mabuti sa gitna ng masamang sitwasyon, isang katangian ng kanyang pagkatao na mananatili sa kanya habang buhay. Nag-aral siya sa Brentos Costa High School at pagkatapos ay lumipat sa Liberty Medical High School sa Contra Wood para mas pagtuunan ang larangan ng medisina. At dahil sa kanyang tiyaga at sipag, naging kwalipikadong EKG technician si Alexis. Pero nang makapagtapos siya ng pag-aaral, hindi siya agad nakapasok sa trabahong medikal. Sa halip, nagsimula muna siya magtrabaho sa isang Rite Aid pharmacy kung saan kilala siya ng mga customer bilang palakaibigan, magalang at laging may ngiti habang tumutulong. Sa paglipas ng panahon, nakilala ni Alexis ang isang lalaki na nagngangalang Marshall Jones. Nagsimula silang mag-date at sa simulay, maayos ang kanilang relasyon. Ngunit kalaunan, nagkaroon ng problema at nauwi sa hiwalayan ng dalawa. Hindi malinaw ang detalye kung bakit sila nagkahiwalay. Pero tila naging maayos naman ang kanilang paghihiwalay. Nanatili silang magkaibigan at paminsan-minsan ay nagkikita pa rin. Sa paningin ng iba, parang wala namang samaan ng loob sa pagitan ng dalawa. Si Alexis ay mukhang handa na mag-move on at magsimulang muli, habang si Marshall naman ay tila hindi pa tuluyang natatanggap ang kanilang paghihiwalay. Hindi sigurado kung nahuhumaling pa rin siya kay Alexis. Ngunit ayon sa ilang ulat, tila nangako siya sa sarili na hindi niya hahayaang tuluyang mawala si Alexis sa buhay niya, ano man ang mangyari. Noong January 26, 2022, bandang 6:00 ng gabi, nakausap ni Alexis ang isa sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng FaceTime. Ayon sa kaibigan, tila nakaupo si Alexis sa loob ng kanyang kotse at marahil ay nasa parking lot pa siya ng kanyang pinagtatrabahuhan. Makalipas ang 20 minuto, nakita si Alexis sa surveillance camera ng isang Chevron gas station sa Lone Tree Way sa Brentwood. Matapos magpagasolina, iniwan niya ang lugar at nagtungo sa bahay ng kanyang dating kasintahan na si Marshall Jones na nakatira sa Brent Treeway. Ayon sa tala ng kanyang cellphone, nawala ang signal nito sa eksaktong 6:32 PM na pinaniniwalaang ito ang oras ng kanyang pagdating sa bahay ni Marshall. Batay sa data, nanatili si Alexis sa lugar na iyon ng matagal. Pagsapit ng 7:30 ng gabi, halos 1 oras matapos siyang dumating kay Marshall, sinubukan siyang tawagan ng kanyang ama. Ngunit hindi sinagot ni Alexis ang tawag. Sa una, hindi pa gaanong nabahala ang kanyang ama dahil kadalasan ay lumalabas si Alexis at abala sa mga lakad, pero habang lumilipas ang oras, nagsimula ng mabuo ang kaba sa kanyang puso. Noong gabing iyon,
Parehong may sakit si Gwen at ang kanyang asawa dahil pareho silang nagpositibo sa COVID-19. Dahil dito, mas maaga silang nakatulog kaysa sa nakasanayan nila. Ngunit bandang 9:23 ng gabi, may hindi inaasahang nangyari. Ayon sa GPS data, umandar ang sasakyan ni Alexis at sabay na nawala sa bahay ni Marshall ang kanyang sasakyan at cellphone at pareho itong umalis mula sa Lone Treeway. Ang biyahe patungo sa Oakley ay hindi kahina-hinala, ngunit ang direksyong tinahak ng sasakyan ay hindi karaniwan. Si Alexis ay kilala sa pagkakaroon ng partikular na ruta mula Antioch patungong Oakley. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumihis siya sa dati niyang daan. Sa bandang huli, huminto ang kotse sa may Trenton Street at mula noon ay hindi na ito muling gumalaw. Ngunit ito ang nakakabahalang bahagi. Ayon sa security camera footage, may isang taong lumabas mula sa sasakyan at ang taong ito ay makikita naglalakad sa Oakley Road at Beldon Lane habang hawak ang cellphone ni Alexis. Wala pang 5 minuto matapos makapture sa CCTV ang hindi pa rin nakikilalang person of interest, makikita siyang naglalakad sa ilalim ng Laurel Pass. At mula roon, tumuloy siya sa parehong Chevron gas station, ang huling lugar kung saan nakita si Alexis na mas maaga sa gabing iyon. Pagkatapos, ang taong ito ay naglakad patungo sa Cedar Point Way. Samantala, ng gabing iyon bandang 11:16 p.m., ang dating kasintahan ni Alexis na si Marshall Jones ay nagpadala ng mensahe sa kanya. Tinatanong niya si Alexis kung nakauwi na ito ng ligtas, ngunit hindi siya nakatanggap ng kahit anumang tugon. Lumipas ang halos 20 minuto at sinubukan ni Marshall na tawagan si Alexis. Subalit na mga oras na iyon ay naka-off ang cellphone ni Alexis at hindi na niya ito makontak. Ito na ang simula ng mas malalim na misteryo. Nasaan na si Alexis Gabe? Kinaumagahan, nagulat ang pamilya ni Alexis na mapansing hindi siya umuwi. May responsibilidad si Alexis na ihatid ang kanya 15 anyos na kapatid sa paaralan at sunduin ito dahil wala siyang pasok ng araw na iyon. Kaya't nang hindi siya dumating, agad na nag-alala ang kanyang pamilya at nag-text ang kapatid ni Alexis upang tanungin kung nasaan siya pero walang sagot. Dahil dito, tinawagan ng ama si Marshall Jones at ayon sa kanya, nasa bahay niya si Alexis noong nakaraang gabi pero umalis daw ito bandang 9 p.m. para pumunta sa bahay ng kaibigan. Ngunit ang tawagan ng pamilya ang kaibigan, sinabi nitong nasa Sacramento siya at alam ni Alexis na wala siya roon. Hindi niya inaasahang puntahan siya ni Alexis at dito nagsimulang maghinala ang pamilya. Agad na inutusan ng magulang ni Alexis ang panganay nilang anak na lalaki na i-report ang pagkawala sa pulisya at tinawagan din ang mga kaibigan at kamag-anak. Naglibot din sila sa paligid upang hanapin si Alexis o ang kanyang sasakyan at hindi nagtagal, natagpuan nila ang kotse sa Trenton Street. Wala si Alexis sa loob ng sasakyan, pero sa CCTV footage may lalaking bumaba sa kotse. Ang lalaki ay 5'11" ang taas, nakasuot ng oversized jacket at nakatakip ang mukha ng mask. Ayon sa mga detective, ang itsura at taas ng lalaki ay tumutugma kay Marshall Jones. Wala pang ebidensyang direktang nag-uugnay sa kanya, pero mula sa puntong iyon, naging person of interest na si Marshall at maingat na siyang minanmanan ng mga otoridad. Sa pakikinayam sa mga investigador, muling iginuwento ni Marshall ang parehong timeline na una niyang sinabi kina Gwen at Rowena. Ayon sa kanya, umalis si Alexis mula sa kanyang bahay bandang alas 9 ng gabi noong January 26 matapos sabihin na pupunta siya sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Pumayag si Marshall na halughugin ng mga otoridad ang kanyang bahay maliban sa silid tulugan. Kung iisipin, ito ay tila may pinagtatakpan dahil kung may matatagpo ang ebidensya, malamang ay doon sa loob ng kwarto matatagpuan. Ang problema sa puntong iyon, wala pang sapat na ebidensya ang mga pulis upang makakuha ng search warrant. At dahil hindi binuksan ni Marshall ang mga kwarto, hindi rin ito maimbestigahan ng maayos. Gayunpaman, ibinigay niya ang kanyang cellphone upang masuri ng forensic team. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa bahay ng kanyang ina sa Bent Treeway. Dito nagsimulang lumitaw
ang mas kahina-hinalang galaw ni Marshall. Pagdating sa bahay ng kanyang ina, pinaatras niya ang kanyang SUV sa driveway at mula rito, kinuha niya ang ilang malalaking trash bag sa likod ng sasakyan at ibinaba sa driveway. Pagkalipas ng ilang oras, nagpunta siya sa Oakley Police Department para kunin ang kanyang cellphone. At bumalik siya sa bahay ng kanyang ina at inilagay muli sa sasakyan ang malalaking trash bag. Ayon sa mga ulat, may karaoke party noon sa loob ng bahay kaya ang kanyang ina ay tila walang alam sa mga nangyayari. Makaraan ng ilang sandali, sabay silang umalis ng bahay at nagtungo sa isang Metro PCS na tindahan ng cellphone. Doon, pumili si Marshall ng bagong cellphone at kumuha pa ng bagong number. Samantala, ang mga kaibigan at pamilya ni Alexis ay naghahanap at nag-aalala. Ngunit si Marshall ay ni minsan hindi nagtangka makipagtulungan o tumulong sa paghahanap. Sa halip, pinuntahan pa niya ang kapatid ng araw na iyon habang dala ang dalawang phone. Kinabukasan, inaasahan sana mag-uulat si Marshall sa kanyang trabaho, ngunit sa halip, tinawagan niya ang kanyang amo at sinabing kukuha siya ng personal day. Ayon sa kanya, may kailangan lamang siyang asikasuhin, isang bagay na hindi daw niya maipaliwanag ng malinaw. Hindi nagtagal, humiling ang kanyang kapatid na babae na umalis na siya sa bahay nang hindi batid kung ano ang tunay na dahilan. Sa pag-alis ng bahay ng kapatid, makikita na may dala si Marshall na extended firearm magazine. Sa araw ng paghanap, natagpuan ng mga searchers ang silang screen ng iPhone 11 Pro, ang parehong modelong gamit ni Alexis. Wala ang natitirang bahagi ng telepono, pero nang isa ilalim ito sa forensic test, lumabas na may DNA ito ni Marshall. Sa kabilang banda, habang iniimbestigahan ang bahay ng ina ni Marshall, nakakita sila ng dugo sa loob ng washing machine. At nang suriin ito, kinumpirma ng lab na kay Alexis galing ang dugo. Napansin din nilang nawawala ang shower curtain ng banyo. At sa loob ng sasakyan ni Marshall, natagpuan pa ang bakas ng DNA ni Alexis sa likuran. Hindi man malinaw kung ito'y dugo, pero sapat na ito para patunayan na may itinatago si Marshall. Kasunod ng mga ito, sumakay si Marshall ng eroplano papuntang Washington para magtungo sa bahay ng kanyang ama. Sa patuloy na imbestigasyon, may teorya ang mga imbestigador na si Marshall ang pumatay kay Alexis. Gamit ang talalang lokasyon ng kanyang sasakyan, nagsagawa sila ng malawakang paghahanap kasama ang search teams, aso, sonar, helicopter at divers. Pagkalipas ng 2 araw, natagpuan ng isang volunteer ang cellphone case ni Alexis sa Vista Grande Drive. Kumpirmado ito gamit ang DNA. Isang lawa rin ang sinuri matapos mag-react ang mga sonar at aso. Pero sa kabila ng pag-drain dito, wala silang nahanap. Habang patuloy ang paghahanap, naniniwala ang pamilya ni Alexis na may alam din ang ina ni Marshall. Inaresto siya at ang kapatid ni Marshall, ngunit pinalaya rin dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa kabilang banda, nag-alok ang Oakley City Council ng $100,000 na gantimpala para sa anumang impormasyon. Sa ngayon, tiwala ang mga investigador na si Marshall ang responsable at pinaniniwala ang inilagay niya ang katawan ni Alexis sa likod ng SUV at itinago ito sa isang liblib na lugar. Alam ni Marshall na sinusundan na siya ng mga pulis. Hindi pa siya umaamin pero malinaw na may alam siyang higit pa sa kanyang mga sinasabi. Habang nasa bahay ng kanyang ama, alam niyang kapag siya'y lumabas ng bahay ay aarestuhin siya at hindi siya nagkamali. Makikita sa bodycam footage ang mga pulis na sinusubukang kumbinsihin si Marshall na sumuko. May mga dala silang kalasag at inaasahang magiging mapanganib ang sitwasyon. Bigla na lang lumabas si Marshall na may hawak na malaking kutsilyo at sa kabila ng utos na ibaba ito ay sumugod pa rin siya. Kaya wala nang nagawa ang mga pulis kundi paputokan si Marshall. Doon nagtapos ang buhay ni Marshall at kasama nitong nagtapos ang pag-asang makuha pa ang katotohanan mula sa kanya tungkol sa pagkawala ni Alexis. Makalipas ang ilang buwan, isang lalaki sa Plymouth, California ang nakatagpo ng bahagi ng labi ni Alexis, ilang hikaw, duct tape at tela ng bag. Kinumpirma ng DNA analysis na kay Alexis ang mga ito. At sa kabila nito, nanatiling misteryo kung saan matatagpuan
ang kabuuan ng kanyang mga labi. Sa araw ng kanyang ika-25 kaarawan, isang park bench ang itinayo sa Oakley City Hall bilang alaala sa kanya. Ngunit para sa pamilya ni Alexis, ang hostisya ay nanatiling mailap. Naniniwala silang may iba pang taong sangkot, partikular na ang ina ni Marshall, ngunit walang sapat na ebidensya upang ito ay patunayan. Maraming salamat sa panonood ng kaso ni Alexis Gabe. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.